Hello Kathden fans! Picture ng Kathden nag-leak daw mga kasomberos ito nakatalikod sila pero bago yan ay marami tayong items non-tackle. Nagulat ako dito mga kasomberos sa unang item natin. Grabe high-tech pala no itong kotse ni Alden na nabili niya. Ito yata yung BYD Shark 6 na yun nga no, ngayon po ay siya na ang brand ambassador ng coaching ito mga kasombrero. Sabi dito sa caption, so phone ang gamit mo pag open ng car mo, ikaw na talaga. So iba din mga kasomberos no. Sabi ni Pina in Switzerland mga kasombrero. Grabe, hindi na ito nakapagtataka mga kasomberos. Phone yung gamit niya, hindi susi ha. Hindi car key mga kasomberos yung gamit ni Pops Alden. Take note, kundi cellphone. Ibig sabihin grabe no, high-tech pang malakasan at pang safety na rin mga kasembreros ng tawag dito ng kanyang kotse at ng kanyang cellphone. So kapag walang cellphone niya, hindi mabubuksan ang kanyang kotse mga kasembreros. Ibig sabihin, hindi ko lang din alam kung anong syempre sa loob no, nandun yung susi mga kasembreros na pang start ng kotse, or malay natin baka cellphone din yung ginagamit niya pang start, pang paandar mga kasembreros at pampatay ng kotse. Pero pagka ganun, medyo hassle no, kasi cellphone pa yung gagamitin mo, open mo pa. Pagka may susi na siya sa loob na sarili mga kasembreros sa pang start ng kotse ay mas madali siya. So dito nga ipauwi na si Alden mga kasembreros no, na sobrang abong schedule sa doon buong maggabi mga buong maghapon at buong gabi sa open nga ng kanyang McDo sa Barangay Kanluran mga kasembreros. Marami pa mga videos dito. May isa dito. Sobrang kulit ng ginawa dito ni Alden. Kasi may si Heidi, sabi niya, nawala din yung cellphone niya. Sabi niya dito sa caption niya, now na nga lang, or parang yung time lang na yun nagpakita kay Alden, yung friend mo after 10 years, tapos nawala pa yung cellphone niya sa grand opening ng bagong McDo ni Alden. So parang yung gamit niya pa picture. Tapos ang kulit dito kasi parang na-recognize siya ni Alden. Tapos ang sabi dito ng isa, sabi niya nung sa may hagdan na, mamaya, ipa-play ko ito mga kasi, saan yung cellphone mo, Heidi? Sabi niya, saan ang cellphone mo, Heidi? Sabi nga ni Alden, mga kasunod, pababa na siya sa hagdan, no, sa back door or sa backstairs, mga kasembreros, ng McDo nga niya, kasama si na Laysam. So, grabe. Parang halos lahat ng angulo, parang halos lahat ng corner, saan man napunta si Alden, mga kasembreros, may mga nakatutok na may mga may mga nakatutok na camera na mga fans na nandoon. Kasi bihira lang din makapunta yun si Alden kapag nagtrabaho na siya sa Maynila. So kung kaya kapag opening at saka dito ay inaasam-asam na mga fans na na picturean at videohan ang kanilang hinahangaang idolo mga kasembreros na si Alden Richards. Tapos ito, nakakatuwa din to. Sobrang kulit na ito. Si Sir Nelson Canlas, di ba, in-interview niya si Alden dun sa may kanyang McDo nung 20. Tapos may mga fans na nagpa-picture kay Sir Nelson Canlas. Ang caption dito na nag-upload kagabi sa TikTok, sabi niya, parang kilala ko ito. Para lang or parang lang, sino ka nga? Sino ka na? So kilala niya na parang hindi no, si Sir Nelson Canlas, mga kasembreros. So matangkad din pa si Nelson Canlas no, pero pag titingnan mo sa TV parang ang liit niya, nasa 5'6" siguro ang height ni Sir Nelson Canlas, or 5'5". Pero pag titingnan mo sa sa TV ay parang 5'2" or 5 feet lang yung height niya mga kasembreros. Pero pag tinabi na siya ay matangkad din pala siya no. Nasa 5'6", 5'7" ang height niya, Sir Nelson Canlas. So, ang cute lang. Kasi may mga times na gano'n na, kunwari, fans ka, tapos parang kill lang siya sa TV. Tapos pag nasa personal na, parang hindi mo na, parati mo nakikita sa TV, pero hindi mo na mumukhaan mga kasunod na parang gano'n po siya. Tapos, meron din dito, nakaka-touch din itong ginawa ni Sir Alden dito, no? Kasi nga ayan, todo pa picture at pa video pa rin ang mga
pamilya na nandoon na umattend kahapon or pumunta nung January 20 pala no, sa opening ng McDo ni Alden. May iba pa, may isa pa dito na nagmano pa talaga si ate kay Alden, mga kasombrero. Si Alden pa talaga yung menuhan ni Madam, mga kasombrero, na dapat ay si Alden ang magmano sa kanya, no? So, ang cute lang. Tapos, isa pa ditong touching. Alam mo yung parang nasa corner na siya. Tapos, parang kunwari, medyo, alam mo yung parang, parang pagod na. Syempre, artista, tao ka lang din. Alam mo yung parang pagod na siya. Pero nung time na may nag-approach ulit sa kanya, balik ulit yung sigla niya, mga kasombrero, at saka approach at saka smile dun sa mga tao at camera. So, grabe talaga. So, parang walang, tao dito, parang may kinakausap siya sa kanyang relo eh. Yung relo niya yata na smart, parang something like that. Hindi ko alam kung may pinapakinggan lang siya or may kinakausap sa relo kasi high-tech ang mga gamit niya, James Bond. Para siyang si James Bond, mga kasombrero, no? Yung eyeglasses, naka-smart, parang smart glasses. Yung kanyang relo ay smart glasses para nakakausap niya si attorney. Hindi joke. Joke lang po, mga kasombrero. So, lahat ng gamit niya parang high-tech, no? Yung kanyang kotse, cellphone ang gamit. So, para siyang si James Bond, mga kasombreros, na isang secret agent, no? So, hindi mo alam, may mga sikretong malupit pa pala si Alden sa kanyang katawan na hindi mo alam. So, yung mga gamit niya ay talagang pang ibang level. Kumaga pa pang Tom Cruise at Mission Impossible at James Bond lang ang labanan at ang peg ni Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasombreros, no? So, ibang klase. Kumaga pa mapapasa na all ka na lang mga kasombreros and mga Cathinatics. Tapos ito, hindi ko alam kasi posted ito na weekly spotlight kahapon. Sabi dito, hindi makapaniwala ang marami sa tindi ng pasabog ngayon habang namumukadkad ang tamis sa pagitan ni Catherine Bernardo at Alden Richards. Isang grupo ng fans ang biglang nanggulo at nagbitaw ng mabibigat na salita. Ayon sa kanila, hindi dapat tumatol si Catherine sa isang lalaking may asawa at 3 anak na raw. Ito yung nagagawa ng fake news, no? Fake information. Ngunit sino nga ba ang tinutukoy nila? Ang Aldab Nation ay nananatiling matatag sa kanilang paniwalang kasal na sina Alden at Maine Mendoza. Sa kabila ng katotohanan may asawa na si Maine. Tama. Bakit nga ba umabot sa puntong ito ang kanilang pag-iisip? Alamin ang buong detalye at ang matapang. So ito yung sasabi natin na mga lola at mga senior na yata yung maniniwala sa ganun, na may Maine at saka Alden pa rin. Nabuhay pa rin ng Aldab Nation, mga kasombreros. So, hindi mamatay-matay yung Aldab at saka Katniel, no? Kahit siguro na magsama na sina Alden at saka si Catherine, mga kasombreros, at may anak na, ay may Aldab pa rin. Sana kasi yung mga Facebook pages na yun nga, no, talagang Aldab, Katniel, ay tapos yun pa rin pinopost nila. Buhay pa rin hanggang ngayon, no? Ang nag-attendance pa rin sila, no? Sabi, attendance check 2026. So kahit wala na, mga kasombreros, so hindi ko alam kung hanggang kailan, no, yun na magiging ganoon, mga kasombreros, pero God bless them na lang, no, sa kanilang mga pinopost at ginagawa sa buhay, mga kasombreros and mga Cathinatics. So pero dito tayo sa totoo lang, no. Tapos ito, 3 hours ago, pinost ni Amy De La Cruz ang close-up pictures ng nag-iisang Phenomenal Box Office Cinema King, Alden Richards, dun pa sa kanyang sa kanyang McDo grand opening, mga kasombreros, na kung saan ay talagang nagulat tayo pagka 21 ng gabi, andun na, bagong ambassador na naman ng BYD car company, mga kasombreros. And then ito, next item natin, mga kasombreros, another post, no, kay Sir Alden, mula mismo sa kanyang Facebook page, mga kasombreros. Nag-post siya sa Instagram niya, nag-post din kasi siya sa kanyang Facebook page 7 hours ago. Mula sa mga pangarap hanggang sa mga tagumpay ngayon, isang bagong yugto ang ating sinisimulan. Bukas na ang McDonald's Santa Rosa Bayan. So by Alden Richards, no? Walang iba, mga kasombreros. And ang daming likes, 7 hours ago, more than 10,000, mag 11,000 likes na yung post niya na ito, mga kasombreros.
So talaga nakakatuwa lang, no, kasi marami talaga nagmamahal at gustong-gusto naman ng McDo, mga kasambreros. So natutuwa ako dito kasi yung McDo ni Alden, yung picture sa loob ay si Vice Ganda, no. Hindi ko lang alam bakit hindi kinukuhang brand ambassador si Alden ng McDo, kasi dati parang Aldab, 'di ba, no? Pero ngayon parang sina Vice Ganda, Ann Curtis. Hindi ko lang kasi Ann Curtis, parang Jollibee yata si Ann Curtis, no? Si Vice Ganda, SB19 yata, at saka si Vice Ganda yung sa McDonald's, no, na brand ambassadors, mga kasambreros, kasi si Ma'am Catherine KFC. So, pero yun, no, talagang ang cute lang. Kasi si Alden yung nasa, no. Pero kasi close naman si Alden at saka si Vice Ganda, eh. So, wala namang problema kasi company choice naman yun, mga kasambreros. Pero baka malay natin, no, gagawin na namang brand ambassador to si Alden, dagdag sa kina Vice Ganda. Si Art Evangelista pa pala. Oo, si Art Evangelista pa pala, brand ambassador din ng McDo, mga kasambreros. So, yun. Malay natin, no? Baka next month, makita na natin si Alden na ulit. Kasama na sa rostrum ng mga brand ambassador si Alden ng McDonald's, mga kasambreros. Sa tindi ba naman ng trending at viral na yun yung Pops Alden ay talagang magtataka ang McDo na bakit hindi nila kinukuha si Alden si Alden bilang brand ambassador, mga kasambreros, ng kanilang mismong produkto. Tapos ito na nga, itatackle na natin ito, mga kasambreros, yung ating main item na may nag-leak na video or picture ng Kathleen, mga kasambreros, na kung saan ay dito nakatalikod sila, no. And nagulat ako dito kasi pinost din ni Jason Starr sa kanyang TikTok kagabi yung parang tinuturo niya sina Alden at Kath, naka-black, mga kasambreros, na kung saan ay naispatan sila, no. Wala ako sa record nito, pero I'm presuming and assuming, mga kasambreros, na time pa ito ng Hello Love Again na promo nila, mga kasambreros. So ang kulit lang kasi dito na mga Kathleen admin, lalong-lalo nito si Jason Starr, na talagang maka-Kathleen din po, mga kasambreros. So ang kulit ng kanyang kanta dito, alam mo ba, minamahal ko siya, sabi niya, at tunay ang aking nadarama, kahit ako'y mukhang tanga. Ayos lang, basta kasama siya. So parang gano'n. Tapos halatang-halata naman na si Ma'am Catherine nito. So kung hindi ito edited, palagay ko hindi naman ito edited, mga kasambreros. So ang cute na ni Jason Starr dito sa kanyang video. So una kasi nakita ko to sa dalawa yata, tatlong Kathleen admins. Tapos nakita ko rin sa ibang mga TikTok accounts niya, no, na yun nga, no, si Jason Starr, mga kasambreros. So hindi siya edited, eh. At kung hindi man ito edited, I'm sure na ito ay part pa ng Hello Love Again promo nila dati, mga kasambreros, na naka-black pa si attorney. So wala akong record kasi pag meron akong record na ikukumpara ko ito sa aking files din, mga kasambreros. So in the meantime ay pag may nakita akong kapareho ng suot nila ay isasama ko sa susunod na vlog, mga kasambreros. Tapos ito ang cute ni Babing Pogi, mga kasambreros, no. So nagpaano siya dito, nagpunta siya sa McDo ni Alden. Sabi niya dito sa kanyang caption, checking out the fanciest McDonald's I've ever seen, where history meets the happy meal. Grabe, no? Ganda ng kanyang caption. Ganda ng McDo ni Alden sa Santa Rosa, sabi niya gano'n. So sabi niya dito, ang ganda ng caption niya, no? Sabi niya na, where history meets the happy meal. So yung parang happy meal, di ba, yung McDo. Tapos yung history naman ay yung vintage spirit ng lugar, mga kasambreros, na kung saan ay na-preserve nila yung historical value ba, no, ng McDo, mga kasambreros, in spite of the reality or fact na ang McDo ay talagang modern na fast food, mga kasambreros, na tinatangkilik ng milyong-milyong tao sa buong mundo. So yon. Tapos next item tayo, mga kasambreros. Ang cute nito, papakinggan natin ito mamaya. Ginawa ng isang fan kagabi, si Alden, di ba, bumababa siya dun sa may hagdan. Tapos syempre ang daming pero ang voice over niya
yung Hello Love Goodbye ni na Alden, mga kasembreros, at saka ni Joy and Ethan, mga kasembreros, na linyahan na yung parang time na ano na maghiwalay na sila na hindi, parang si Alden parang napapraning siya na hindi niya mahawakan, hindi niya makasama yung kanyang minamahal na si Joy kasi yung magsiseparate na sila, yung parang kasama to sa linya ng ano nila, sa linya na dito na parang kasalanan ba na piliin ko muna ang sarili ko ngayon, parang ganun ba na magtatrabaho na si Joy sa Canada and so on. So yun, parang ito yung linya dito, mga kasembreros. Tapos yung karugtong niya na kanta ay na background music ay dito, yung sikat na sikat ngayon na ako'y alipin mo, hindi batin. Sabi, aminin kong minsan ako'y manhin. So yun ang ano dito, mga kas. Tapos yung parang voice over ulit ni na Alden, ni na Joy and Ethan sa Hello Love Again, mga kasembreros. So try kong play to mamaya pag hindi copyright, mga kasembreros. Pero pag na-copyright tayo ng music at saka so alam niyo na. So hindi natin siya mapiplay, mga kasembreros. Ang lapit ng ginawa niya dito. Nagulat ako nung in-open ko na grabing voice over niya, mga kasembreros. Sina Joy and Ethan pala siya sa Hello Love Goodbye. Tapos ito, nag-remind si Sir Alden sa kanyang Instagram story nung kanilang Stars on the Floor, mga kasembreros, na yun nga, no, habang papalapit ang Pebrero ay madarama natin yung nearness, no, or papalapit na Stars on the Floor, mga kasembreros. Dito parang tinanong sila, kagabi lang ito pinost pinost ng GMA Network or Stars on the Floor page sa kanilang account kagabi, social media account. Tapos pinost din ni Alden sa kanyang Instagram account, mga kasembreros. So parang dito ay sinabi, parang tinanong siya kung ano yung definition niya ng good dancer. So sabi niya dito ay a good dancer is someone who can connect with the audience, mga kasus, that is very much connected to his or her emotion as well, because part ng performance. So the hardest part of Stars on the Floor is choosing who the winner is, no, per episode, kasi halos lahat ay based on experience ay very much deserving, mga kasembreros. Deserving sila maging winner. So ang hirap mamili minsan, yun yung minsan naging challenge na sabi niya, pinagpapasalamat dito niya na hindi siya naging part ng Dance Authority, mga kasembreros, kasi mahirap, no. So dito sabi niya, season 1 will never be the same or is never the same with season 2, mga kasembreros. No, it's a totally different show sa episode nila sa season 1 at saka season 2, mga kasembreros. So may mga interesting parts talaga dito. So P-pop idols ang magiging competitors or kasali dito, mga kasembreros. Mamaya i-play ko ito para mapakinggan niyo po ng first hand, mga kasembreros. So Feb 15 yung kanilang eksaktong petsa na binigay dito, mga kasembreros, na magsisimula ang Stars on the Floor. So baka mga isang buwan na higit ito, no, or dalawang buwan na higit, or 3 yata yung kanilang dati. So yun din po yun. So habang nag-ere ito ay nagsushoot naman si Alden na Love Siargao, mga kasembreros, tapos Code Gray, tapos international na mga proyekto na naman, mga kasembreros, no. Especially yung hindi ko lang alam kung kailan papalabas yung Big Tiger sa Netflix. Or kung kasi parang sabi nila sa sinihan. So magpo-promote pa sila sa next month siguro, no, ng Big Tiger na pelikula nila, mga kasembreros, which is aabangan din po natin, mga kasembreros. Tapos ito, doon sa pagdating ni Alden, nakakatawa yung sinisigaw dito ng fan, mga kasembreros. I love you, Alden, sabi niya. Sabi niya, I love you, Alden. Sabi niya, tayo na lang dalawa. Si mamang kulit-kulit, sabi niya, muha. Sobrang lovable ni Alden sa mga dito, sa mga kananayan, sa mga senior, no, kahit mga bata, kahit mga estudyante. Talagang hangang-hanga kay Alden, mga kasus, kasi yung advocacy, yung purpose na ginagawa niya ay talagang pang youth-oriented na mga adhikain sa buhay, mga kasus. It's not just about the fame, it's not just about the looks, no, mga kasembreros, na given naman sa halos lahat ng artista, kasi hindi naman sila kumukuha ng mga artista na hindi pogi, no.
hindi gwapo mga kasi parang given na yun. Ang kukonti na lang yung kinukuha ngayon na hindi gaanong malooks no, or may tsura mga kasimireros, no, especially sa mga younger generation. So mostly nang kinukuha nila talaga ay mga pogi at magaganda mga kasimireros. Tapos ito, I think this is the last item mga kasimireros, no. Nag-invite nag-remind si Alden sa kanyang Instagram din ng kanilang upcoming series ni Nadine Lustre mga kasembreros. So dito ay nag-invite sila na ready to experience the Siargao magic. Sabi ni Alden naman ay, and we can't wait for you to experience it. Sabi niya, see you soon only on view. So yun siya mga kasembreros, no. Sobrang abangan din to ng mga tao mga kasembreros kasi nga bago, no, sa panlasa at saka sa paningin ng madlang people mga kasembreros. So yun po. Alright, so yan na sa ating Kathleen items. Try ko i-play itong mga kakulitan, itong mga itong kaswitan moments mga kasama sa sobrang ganda ng voiceover. Tapos, and of course, itong Stars on the Floor mga kasembreros. And ang salita ng Panginoon na sobrang ganda mga kasembreros, no? So, yun lamang po. And then yung Word of God na talagang kailangan natin sa ating spiritual life mga kasembreros. So, congrats ulit kay Sir Alden at isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. Takot na ako na araw-araw hindi ko mahawakan yung kausap ko. Araw-araw, iisipin ko kung anong ginagawa mo, kung sinong kausap mo, kung sinong kasama mo, baka may magpakilala sa'yo, baka may pumorma sa'yo, Joy. Baka magustuhan mo siya. Joy! Joy, takot na ako magmahal tapos mag-iwan ulit. Ethan, won't you trust me enough? Can't you love me enough? It's never a question of love. Mahal na mahal kita. Good night. Sana maniwala ka dun. Good night. I don't love you. I don't love you. Hindi na natin kailangan isipin yung oras kasi sabay natin tong palilipasin. Hindi mo na kailangan suluin ng lahat. Nawala yung cellphone niya. Ate, miss you. Asan na cellphone mo, Heidi? Nakuha na namin. Hello po. What's your belt? Ready to experience the Siargao magic? And we can't wait for you to experience it. See you soon, only on View. For me, a good dancer is someone who can connect to the audience. And that is very much connected to his or her emotions as well. Because part siya ng performance. The hardest part of Stars on the Floor is choosing who the winner is per episode. Kasi lahat halos based on experience na nakita ko, they're very much, they deserve to be winners. So, ang hirap mamili minsan. So, yun yung nagiging challenge. Kaya minsan pinagpapasalamat ko, hindi rin talaga ako part ng Dance Authority because of that. People think Season 2 would be the same as Season 1, but technically, it's a whole different show. Kasi kung ano yung ginawa namin sa Season 1,
we see to it that we retain certain elements but give it a much more interesting plot twist. Of course, kasama natin dito yung mga P-pop idols natin, of course, alongside with our celebrity dance stars. Yan to all our Global Pinoys. Of course, maraming salamat po sa naging suporta nyo sa Stars on the Floor Season 1. And right now po, this coming February 15, makapapanood nyo na po ulit ang Stars on the Floor Season 2 naman. So, only on GMA Pinoy TV po yan. So, tara, sabay-sabay po tayong sumaya ulit at mag-enjoy sa show namin, and we can't wait to show this to you guys. So, ingat po kayo palagi, and God bless. At para po sa ating Word of God, is sobrang ganda nito mga kasembreros. Ang title po natin ay Liwanag ng Sanlibutan. John chapter 8 verse 12 from the four Gospels ito ha. Then Jesus spoke to them again, sa atin din, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So grabe mga kasembreros, no? Sa ating buhay, literal ha, at saka practical tayo mga kasusmuna. Sa literal, kapag madilim ang isang lugar, yung ating kwarto for example, or yung ating dinadaanan for example, ay di ba may hirapan tayo, no? Kung kaya yung mga kapatid natin na walang mga eyesight, no? Yung mga bulag, mga kasembreros, ay kailangan nila ng parating gabay, no? Yung aakay sa kanila mga kasembreros. And yung iba naman, ay ginagamit naman yung sense of touch nila, no? Yung kanilang kamay, yung kanilang paa, yung kanilang parang nagiging kapag wala silang kasama, ay yun yung kanilang ginagamit, no? Para makapunta or makagalaw mga kasembreros kung ano man ang gusto nilang gawin. So sa atin, hindi man ito literal na darkness talaga na madilim, kunwari paggabi, ito po ay kasalanan, okay? Darkness may also represent kasalanan mga kasembreros, and si Jesus Christ dito ay talagang powerfully declaring na siya ang ilaw ng sanlibutan mga kasembreros. So sa day of creation, di ba? Yung ginawa nila yung ilaw, no? Yung dito, yung sun, yung araw, yung buwan, yung stars or mga bituin mga kasembreros. So sila yung kumaga pa governors, no? Sila yung nag-govern mga kasembreros ng liwanag, no, sa mundong ito mga kapag wala ang araw, syempre, no, kapag madilim, so madilim ang paligid, kapag wala mga bituin, kapag wala ang buwan mga kasembreros, ay dito ang kalangitan ay madilim. Dito si Jesus Christ mga kasembreros ay representation ng ilaw, and He Himself is the source of light mga kasembreros. Kung sa universe, yung center of the solar system ay ang araw, sa buong sangkalawakan, sa buong sandaigdigan, sa buong humanity mga kasembreros, ang Diyos, no, si Lord Jesus Christ, ang ilaw na hindi namamatay, no? Siya po yung yung guide, siya yung siya yung ultimate na guide, siya yung ultimate na ilaw, siya yung ultimate na tagawala ng kasalanan mga kasembreros. And light is associated with goodness, truth, and guidance. So goodness, no? Kasi di ba kapag kadiliman, sabi natin kanina, ay it may represent kasalanan, no? Yung mga masamang gawa natin. So yun ay nasa kadiliman. Kung ang tao ay nabubuhay ay sa kadiliman, sila po ay nabubuhay sa kasalanan. So marinandilin lang sila, nagsisinungaling, nagnanakaw, no, nang-aapak ng ibang tao, nang susuppress or nang oppress mga kasembreros, and so on. So name it all, no, sa lahat ng uri ng kasalanan or kasamaan mga kasembreros. Just as physical light illuminates our paths and allows us to see clearly, Jesus as the light of the world brings clarity and truth to our lives. So kagaya na mention natin kanina, sa ating buhay, kung tayo po ay may ilaw, no, maliwanag yung ating paligid, ay kumbaga pa nagkakaroon tayo ng tamang direksyon, na alam natin yung ating pupuntahan, alam natin yung daan, no, yung clear direction mga customers, because maliwanag, no, as simple as that mga customers. Dito naman, Jesus as the light of the Lord brings clarity and truth sa ating buhay. So katotohanan ha, kapag nasa atin ang katotohanan ay hindi po tayo maliligaw mga customers, because the truth will set us free, no? Hindi tayo malilinlang mga kasembreros. Following Jesus means choosing to walk in the light, to embrace His teachings,
and live a life of righteousness and love. Pansinin niyo po yung mga taong parating bugnutin, parating ainisin, parating magagalitin. So, ibig sabihin po, madilim. Naalala ko yung sinabi ni Senator Miriam Santiago na kapag ang ulod, kapag ang brain daw natin ay madilim, no, patay ang mga ilaw, kasi yung mga nerves natin dapat umiilaw yan, mga kasembreros, nagliliwanag. Ibig sabihin yung impulse from one nerve to another ng ating mga utak, mga kasembreros, ay active siya, nagliliwanag siya, mga kasembreros. So kapag yung ating brain activity ay maliwanag, ibig sabihin po ay active na yung ating brain cells, mga kasembreros, at saka gumagana. Pag hindi naman daw gumagana ay dark, no? Parang madilim, mga kasembreros, kasi nga patay ang mga papapatay yung mga nerves or yung mga neurons natin sa ating mga utak, mga kasembreros. So parang ganun ba, no? Na sometimes kapag ang tao magagalitin, mainisin, bugnutin, parating naiinis kapag walang pera. Sumasakit ang ulo pag walang pera. So, pagkasahod, pagka kinabukasan, wala na agad pera. So, ganun, di ba? Yung parang ginagawa na lang katatawanan sa social media, yung pagkasahod mo, after 2 days, wala ka ng pera. Naubos sa kakainom at saka panggala. At saka ka-TikTok shop, ayan, Lazada at saka Shopee pa mo. So, ganun mga tao, talagang mahilig sa online shopping. Nakakaano kasi minsan, nakakainganyo. Nabuti na lang ako, hindi ako ganun na parang addict talaga sa mga shopping. Pag kailangan lang talaga, no, yun. Pero pag hindi, nakpo, dead ma si Lolo Kasombrero. Pag tayo po ay nakakaramdam ng mga problema, na parang uncertain tayo, hindi tayo sigurado sa buhay, si Lord po ang ating solution. Jesus offers a solution, and that is to follow Him. So yun sasabi sa verse, mga Kasombreros, no? Invitation kasi ito, mga Kasombreros, na sabi niya, He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life, mga Kasombreros. And napakaganda nun kasi alam niyo po, kapag may ilaw ang ating mga buhay, hindi siya literal na ilaw, ha, na syempre alam na kailangan natin ng ilaw kapag madilim. Yung ilaw ba na positive thinking ka, masayahin ka, kapag may problema, alam mong may solusyon because there is a God who will help us, no? He will lift us up, mga Kasombreros, kapag down na down tayo, kapag hindi tayo sure, si Jesus Christ ng ating kasiguraduhan. Basta, no, iba yung experience, iba yung karanasan, mga Kasombreros, at iba yung buhay kapag nandyan, no, at saka leading by kapapalad tayo ng Panginoong Jesus, mga Kasombreros. John 8 verse 12 is a profound statement made by Jesus declaring Himself as the light of the world. This verse is pivotal as it encapsulates the essence of Jesus' mission and identity. It invites us to explore who Jesus is and what it means to follow Him. The phrase light of the world is rich with symbolism. Light is universally associated with life, guidance, and truth. So yung light, yung ilaw mismo ay nagsisimbolize ito ng kasiguraduhan, kalinawan, at saka guidance, mga Kasombreros. So, panawagan ito ni Lord Jesus Christ. This is an invitation and a command, mga Kasombreros, na sundan natin siya, no? And when we say we follow Him, we follow His command, we obey His command sa Biblia, mga Kasombreros. Nagkakaroon tayo ng time sa Kanyang salita, nananalangin tayo, and of course, ina-apply natin yung ating natututunan, no? Especially yung summarized at saka greatest commandments niya na love the Lord your God with all our hearts, mind, soul, and strength, and then we love our fellow people as we love ourselves. John 8 verse 12 is a call to embrace Jesus as the guiding light sa ating buhay. It reassures us that we are not alone in our struggles and that through Him we can navigate the complexities of life with confidence and hope, no? Pag-asa, mga Kasombreros. Alam niyo po yung pag-asa, napakahalaga nito. Maraming mga tao like yung mga nakaka-experience ng mental health issues, no, yung mga anxious, no, yung mga may anxiety, mga Kasombreros, yung may mga depression, no, kasi yung anxiety, ano lang yan, no, parang nababalisa ka lang, na hindi ka nakakatulog minsan, sa sobrang kakaisip mo ng problema, ng mga bagay-bagay na hindi naman dapat kumaga pa iniisip ng malalim, iniisip ng todo. So yun yung kung kaya yung mental health problem, hindi po yun nabiro, mga Kasombreros. Huwag
gawing biro na kunwari may kaibigan tayo nag-joke, nagpo-post ng kanilang mga hinanaing sa social media, ganito ganyan, magpapakamatay ako, ganyan. So wag po nating biruin ha. Kailangan we have to take it seriously mga kasambreros na kapag may mga friends or kaibigan tayong ganun, chat natin sila, no? At tsaka kausapin na may pag-asa, may solusyon lahat ng problema, and i-present natin na mahal sila ng Panginoon mga kasambreros, and Jesus loves them so much mga kasambreros, na namatay si Lord Jesus Christ para sa kanila at para sa atin, no, sa krus na hindi natin deserve, and yet He gave Himself for us mga kasambreros. This verse encourages us to seek a deeper relationship with Jesus, who promises to lead us out of darkness and into His marvelous light mga kasambreros. So kumbaga pa, sa kadiliman tayo, tapos tinanggal at inrelease tayo din ng Lord mga kasambreros, so that we can experience and we can walk with Him in light, because He is light mga kasambreros. So parang ano lang yan parang isang kunwari nasa madilim kayo na lugar, tapos may kasama kang may ilaw o may flashlight yung cellphone niya for example, tapos ikaw lobat ka, no, wala kang flashlight. So kailangan mong sumama sa kanya, no, kasi parang makakarating kayo sa inyong paroroonan, hindi kayo matitisod, hindi kayo mahuhulog, hindi kayo matutumba, hindi kayo masastumble mga kasambreros, no, kasi nga may ilaw kayong daladala. So kasi kapag wala kayong ilaw, wala kayong lampara for example, at saka madilim yung dinadaanan, baka matinik pa kayo dyan, baka mahulog pa kayo sa manhole and so on mga kasos, kasi nga wala kayong ilaw. So ganun din po sa buhay natin. Maaring nga namubuhay tayo sa kasalanan, maaring namubuhay tayo sa sa hindi kalooban ng Panginoon, because we don't know the truth, no? Kasi nga wala sa atin ang ilaw. Kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia, we will never know the truth mga kasambreros, no? Kung kaya it's really important to really read the Bible mga kasus, and meditate the Word of God every single day. Kasi kahit nasabihin ni ganito ni ganyan, kung mali yung kanilang sinasabi, ay masasabi mo na hindi tama yan, you have the confidence to say na hindi tama yan kasi ganito ang nabasa ko, ganito ang nabasa ko. So ganun siya mga kasambreros ba? As simple as that. Kasi kapag wala ay talagang malilid tayo sa maling prinsipyo, maling paniniwala at maling pamumuhay, no? So yun siya mga kasambreros ang ending. Magiging mali yung ating actions, mali yung ating approach at saka treatment sa ibang tao, because mali yung ating belief or paniniwala or pananampalataya mga kasambreros. Sa final thought natin, think of Jesus as the ultimate guiding light in your busiest workday or family chaos. Just like a reliable GPS in heavy traffic, Christ shows us the way when life feels uncertain. Let His light ignite your actions, spreading hope and love to everyone you meet. So are you ready to be that guiding light in the world craving direction? So yun, kapag na-receive natin din yung katotohanan, yung clarity, yung kalinawan, kapag natanggap natin yung ilaw, tayo din naman po ay magiging ilaw sa iba. So ganun siya mga kasambreros. Kumaga pa, yung natanggap natin na pagpapala, we also share to other people, especially our family mga kasambreros, no? Yung pinakamahalagang grupo sa ating buhay. Alright, so now sa ating Word of God no, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at ilaw, no, ng sanlibutan mga kasambreros na si Lord Jesus Christ, doing His will and making our lives as the light to others as well. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, wonderful, marvelous, and the light of the world. Everyone will say Amen and Amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you.